tenga yan doon and then it will fail. Now, the question is, pag nasa Senate na ba ang impeachment complaint, tapos hindi na inupuan na ng Senado, will it prosper? There is a novel idea na because the Senate is a continuing body, the Senate can consider the impeachment complaint. Of course, that will be resolved by the Supreme Court later, but that's a possible way. Of course, the other way is once hindi natapos ng Kongresong ito, then you have to file it again next December, kung sakasakali. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pusposan ngayon ang Makabayan Bloc sa pagkalap ng pirma sa Kongreso para maging mabilis ang pagpa-impeach kay Sara Duterte dahil daw po sa dami ng mga aasikasuhin pa ng Kamara ngayong darating na araw. Malayong abutin pa ito ng ilang buwan bago maipasa sa Senado, kaya dinaan na lang nila sa pagpirma para makalusot ito sa Kamara at mabigay ang bola sa Senado. Anyway, para po sa karagdagan pang balita, panoorin po natin ito. So yung 106, so tingin ko naman na marami na siguro sa ating mga kasamahan, no? In fact, yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings ay madali na sa kanilang mag-desisyon. At saka marami naman kami mga kasamahan din na naririnig namin ng support sa impeachment. Naipadala na ng Makabayan Bloc lawmakers sa kanilang mga kasamahan sa Kamara ang digital copy ng impeachment complaint na iniendorso nila laban kay Vice President Sara Duterte umaga ng Biyernes, December 6. Ito ay upang mapag-aralan nila at hikayatin ng mga kapwa kongresista na pumirma sa isang resolution of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Isang ground lang ang binanggit ng mga ito sa reklamong nagnanais mapaalis sa pwesto si VP Duterte. Ito ay ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan dahil sa umunoy labis na pag-abuso sa kapangyarihan sa paggastos ng mahigit 600 milyong pisong halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Makabayan Bloc, sa lalong madaling panahon ay target nilang makalap ang kinakailangang lagda mula sa kanilang mga kapwa kongresista. Katumbas ito ng 106 o higit sa 1/3 ng kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara na 307. Wala pang lumalagda sa resolution of impeachment nila, subalit may mga nagpaabot na umano ng suporta. Naniniwala ang mga kongresista, ito ang pinakamabilis na paraan upang maiakyat ang impeachment complaint sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Kapag idinaan kasi sa pagdinig ng Committee on Justice ng Kamara ang reklamo, ay mangangailangan ito ng mas maraming panahon. Hindi naman tayo nagmamadali. What we are asking is gawin ng Senado at ng Kongreso ang constitutional mandate niya since we finished na doon sa complaints, 'di ba? So it is the people's will na magkaroon ng hustisya at accountability. Tingin natin na hindi naman talaga halimbawa na super necessary na patenga pa sa Kamara kasi sa totoo lang kung sa timeline ng rules sa impeachment sa House, pwede talagang tumagal din May sa Committee on Justice pa lang, ang maximum ay 60 session days para i-consolidate, i-discuss yung impeachment complaint. Ang ilang miyembro ng majority bloc sa Kamara pag-aaralan pa ang inihaing impeachment complaint ng Makabayan Bloc laban kay VP Duterte. I have to look at the articles of impeachment una, no? Kasi una, yung sa Akbayan ay hindi ko pa rin nakita. Yung sa Makabayan, I know only na one ground lang ang minention nila but hindi ko rin nakita yung complaint nila. Naniniwala mga kongresista na magiging habon ang pag-usad ng proseso ng impeachment kung hindi ito i-endorso ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro naman may legal question kung pwede bang dinggin ang impeachment complaint sa Senado kahit pagkatapos ng 2025 midterm elections. The legal question is, pwede ba na kapag nag-refer ang Congress ng impeachment complaint tapos nagkaroon ng 2025 election,
will the Senate still be in its legal position to continue with the impeachment trial? Because we have to consider that there are 12 sitting senators whose terms are uninterrupted because it commenced last 2022. Sakaling maiakyat ang impeachment complaint sa Senado at maging usapin ng legal question na ito, ang Korte Suprema anya ang dapat magresolba nito. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang balitang ito na gumagawa na ng paraan ang Makabayan Bloc na madaliin ang pag-impeach kay Sara. Bakit ba nila ito minamadali? Ito po ang kasagutan mga kabunyog dito sa interview kay Attorney Nery Colmenares. Kung matingga daw po ito sa Kongreso, posibleng mag-file ulit sila ng impeachment sa susunod pang Disyembre ulit. So ibig niyang sabihin, kapag na-delay pa ng delay ang pag-usad ng impeachment, malamang sa malamang matatanggal si Sara sa susunod pang taon. At maghihintay pa sila ng 1 taon bago ma-impeach ito. Anyway, ito po ang interview kay Attorney Nery Colmenares. Sir, yun nga po, nag-file na kayo ng second impeachment complaint at ang bali-balita ay nangangalap na rin ng signatures ang Makabayan Bloc para diretso Senate na yung impeachment complaint. Kumusta po ba yung pagkalap ng signatures so far, sir? Yes, well, actually, kailangan makakalap ng 106 signatures by Monday sana, kung sakali, para diretsyo na sa Senate yung impeachment complaints, no? Para, alam naman namin kasi hindi na ganun kahaba ang oras, so yung pinakamabilisan na paraan, without violating, of course, the Constitution. So, kaya nga hinugis namin yung complaint na isang articles of impeachment lang. Para pag naliti sa Senado, baka isang buwan, even before 1 month, tapos na yun eh. Naranasan, I was one of the public congressmen prosecutors noong panahon ni Chief Justice Corona impeachment trial. At humaba kami ng more than 4 months kasi we used 4 grounds and about 8 acts. So medyo maraming na grounds tsaka acts, yung 8 acts, so talagang inisa-isa ng Senate trial. So, humaba talaga kami doon. Kaya sabi namin, anyway, if you're convicted in one, that's it naman yun eh. Yung pinakamalakas ang hinanap na lang namin, which is confidential funds. No? So yun ang rason kung bakit nangangalap ng signatures ngayon para mabilis na ma-transmit sa Senate. Oo. Gaano kayo ka-confident, sir, na makukuha nyo yung signatures, yung 1/3 of signatures ng lahat ng congressman? At dapat po ba deadline na talaga ng Monday or pwede yung lumagpas? Pwedeng lumagpas yun. Ang set lang naman namin na deadline sana yan kasi sana ma-transmit sa Senate or Tuesday. Walang deadline yung gathering ng signatures. At any time na may impeachment complaint, bago naman siya ma-refer sa Justice Committee, you can gather the 1/3 signatures. So it could be Monday or Tuesday, or Wednesday, depende na yan sa mga kongresista. How optimistic are we? Alam nyo, Victoria, Christian, kasi itong impeachment, itong ginawa namin it's based on their hearings eh. Kaya nga kami tumagal kasi 8 na hearings sila yan, kapal ng transcripts. And the documents are talagang kailangan namin aralin lahat. Kaya ang ano ko naman dun sa amin, we really poured through the transcripts eh. Kaya medyo tumagal kami doon because we studied it well. Now, ang mga kongresista ba pipirma, hindi naman namin alam, no? Kami sa bayan muna, kasi wala naman kami sa loob ng kongreso, kaya hindi namin maramdaman kung alam niyo naman siguro, natalo ang bayan muna noong 2022, hindi kami niisa, wala kami napasok dyan. So, that's why siguro we're still hoping na maraming pirma ang mag-gather before Monday or Tuesday sana. Opo. Kasi sir, para sa information ng ating mga kaserbisyo, kung yun nga, ang dalawang option mag-gather ka ng signatures, 1/3, tapos diretso sa Senate yung impeachment complaint, or kung hindi makuha yung number of signatures, tama po ba na dadaan sa Committee on Justice, aabutin ng may 16 days sila para tapusin and then i-endorse sa plenary na possible magtagal ng parang 10 days yung window na binibigay. So, ang tagal nung second route. Yes.
Oo. Tama ka, Victoria. Opo. Yeah, tama yun. Pero paano, sir, gaano ka-possible pa na mag-prosper ang impeachment complaint kung yung second route yung ating daan? Pwede naman, ano lang siya, it will take the whole of December pag Senate committee hearing. Pwede naman yun. The Senate, the House Justice Committee hearings, buong December na yan until they recess on December 20. So, ano rin yun? I mean, it will take that time. And then spill over pa yan para ng makita ang at least dalawa, who knows, may pangatlo pa, may pang-apat, kasi hanggat hindi ma-refer, any complaint can still be filed hindi pa na-refer sa Justice Committee. So kung mayroon mag-file this Monday or Tuesday, basta hindi na-refer, pwede pa yun So pag mag-Justice Committee hearing, they can hear both complaints or 3 complaints for that matter. They can decide to consolidate the complaints. Pwede rin yun. But at any time na may Justice Committee hearing, if the 1/3 is gathered, then it becomes moot na yung committee hearing kasi the 1/3 kumbaga, the 1/3 trumps the Justice Committee hearing. Kasi ang nakalagay naman sa Constitution, anytime na may 1/3 ka, tapos na yung i-transmit na forthwith ang term ng Constitution sa Senado ang impeachment article. So, pag kahit kalagitnaan ng Justice Committee hearing, kung may 1/3 na, ayun na yun So, kasi ang report ng Justice Committee, kahit ano pa man sabihin nila, whether i-dismiss namin yung complaints na yan, pwedeng i-reverse siya ng 1/3 ng House Pag sinabi nilang hindi i-dismiss, well, the plenary can still reverse them So in the end, the Justice Committee, of course, is just a committee. The plenary can overrule them anytime. So kung anumang oras, anumang araw before December 20, nagkaroon ng 1/3, di-transmitted na rin yan sa Senate forthwith So pag ganun ang nangyari, di ma-transmit sa Senate December 20, sabihin natin, di by January, pwede nang mag-hold ng trial ang Senado. At kung yung amin kasi, kung isang article of impeachment lang ang pipiliin, baka matapos na yan by February tapos na yan. Kasi hindi naman ganun katagal ang isang article of impeachment para i-resolve. So, hindi katulad ng corona. Kasi hinahambing yung corona, ibang corona Sabi ko nga, 8 yun Kaya talagang pahirapan doon and naging mahaba ang trial doon. Sir, paano nyo liligawan yung mga kongresista na pumirma given na si Pangulong Marcos meron na siyang sinabi na natutol siya doon sa impeachment? Una muna, si President Marcos, opinion niya yon on the reading niya siguro sa Senado. May reading siya na ito, ang political consideration nito ay ganito, ito ay bahagi ng Duterte camp, etc. Maka-reading. Pero ako naman, yung una, that was the reading of the president, but he didn't know the evidence then. Ang mga senador naman, tama nga si Senate President Chis Escudero, wag muna kayong magsalita kasi hindi nyo pa nakita ang ebidensya Di ba? How can you prejudge? Para kung baga may judge na nagsabi na ikaw pag may kaso si Juan hindi mo pa na-file yan, sigurado ko convicted ka na Parang ganun ba? Or acquitted ka na Hindi naman pwedeng ganun. So, we still believe that the Senate will rule according to their conscience, according to their rules, and of course, according to their legislative duty. Alam mo, Victoria, Christian, sila ang gumawa ng budget. Ang Senate at ang House. Pag tinanong mo yung isang opisyal, paano mo ginastos yung budget na pinigay namin, ayaw kang sagutin. Hindi ka. It's an affront to the Senate event. Di ba? Sabihin ng Senado, paano ba pinigay namin sa'yo? Ayaw mong i-account? Di ba? Parang pag ikaw ba'y nagbigay ng pera sa isang humingi ng tulong sa'yo na bibili daw siya ng kung ano-ano, di ba?
hingin mo naman yung resibo, ikaw nagbigay ng ano doon, di ba? So we think the President merely used an analysis. The actual voting, di natin alam. Sa House naman, how do you convince them? Actually, hindi naman kailangang ligawan ng House in the sense na sa kanila galing yung impeachment complaint namin eh. It came from their hearings. Sila mismo, ebidensyang nakilatis na nila yan, naaral na nila, in fact, galing nga sa kanila eh. So ano pa ba ang hinihintay nila in the sense na marami rin sa kanila nagsabi, oh, these are impeachable offenses. So kaya nga tinailor talaga namin sa Makabayan, Bayan Muna, yung complaint na ito kasi para hindi na mahirapan ang mga Kong galing na mismo sa hearing. So parang hindi ko naman maisip na we cannot gather 106 when more than 100 members of the House were there in the various hearings and they heard the evidence and the documents were seen by them. So sa akin, sa mga members ng House, bumoto rin according to their conscience and to the principles of accountability and transparency and of course to their legislative duty being the power over the purse. Na nag-issue ka ng budget, nagbigay ka ng budget, you take a front naman pag ayaw i-account sa'yo ng isang public official yung budget na binigay nyo sa kanya. Sir, na-mention mo kanina, running out of time na rin, kaya isang article of impeachment yung inyong i-file. Gaano ba kahalaga po na within the stretch of this administration, matapos tong impeachment, mag-prosper at mag-succeed? Ano bang pwede maging epekto kung hindi po siya mahahabol bago matapos ang admin? It will matenga yan doon and then it will fail. Now, the question is, pag nasa Senate na ba ang impeachment complaint tapos hindi na inupuan na ng Senado, will it prosper? There is a novel idea na because the Senate is a continuing body, the Senate can consider the impeachment complaint. Of course, that will be resolved by the Supreme Court later, but that's a possible way. Of course, the other way is once hindi natapos ng Kongresong ito, then you have to file it again next December kung sakasakali. Bunyog! Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw.